is a good day. Amen? Today is the day that the Lord has made, and you will rejoice and be glad in it. Amen. Sa piling ng Panginoon, in spite of circumstances or trials that we're facing, there's still a reason to rejoice. Amen? Why? Pakisabi mo sa katabi mo, God chose you. Aren't you glad that God chose you? Amen. Long before you chose God, He chose you. Amen? In the Bible, it says here in 1 Peter 1:2, you were chosen according to the purpose of God the Father, and were made a holy people by His Spirit. I thank God because we are chosen by God. Amen? Not by humans, not by president or kung sino ang pinakamataas na official, but on a tao, we are chosen by God. Amen? And ang ganda ng sinabi niya, we were made holy people. Say holy. Holy. Only God can do that. Amen? Si Jesus lang, ang Panginoon lang makakagawa nun. We are holy people by His Spirit. When you accepted Christ as your Lord and Savior, and you surrender everything to Him, and you chose to obey Him, you are holy before Him. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord, for today. Can we bow our heads and let's pray? Lord, I want to thank you for today that you have made. And there is always a reason to rejoice and be glad in it, oh God. Lord, ang dami naming mga pinagdadaanan. Our country is facing, Panginoon, big challenges, Lord God. But Lord, even inside our house, in the family, Panginoon, meron kaming mga bagay na out of our control, hindi namin kayang solusyonan on our own. But Father, the fact that we are here, Panginoon, there's a desire, Panginoon, there's an urge, Panginoon, sa aming mga puso, that today, Panginoon, this is not just an ordinary day, Panginoon, just like the past days. This is the day that you have made, and we will rejoice. I know, oh God, there's a lot of things pa. Marami ka pang plans for us in the coming days, in the coming weeks, oh God. Before the end of this year, oh God, you have a purpose. You will show it to us, oh God. Your plans, oh God, in our family, in our country, Lord, and in every individuals who's here today. Lord, please, pakiingatan niyo po ang aming mga kapatira na papunta dito. Ingatan niyo po sila, maging ang mga kasama namin online, Panginoon, na hindi makakapunta. I pray that the Holy Spirit will speak to them, that your presence, Panginoon, go down in our midst today, Lord God. Marami pong salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. And Lord, magsasaya kami, magpupuri kami, dadakilain namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito dahil karapat-dapat ka, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Can we all stand in the presence of God? Amen. Ang sabi po sa Mateo 1:21, manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen? Si Jesus ang diwa ng Pasko. Amen? Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kanungan. Siya ang ating matibay na sandigan. Kaya sama-sama tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Woo! Come on! La 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 la. Nakikita mo na bang bituin nagniningning? Nadarama na bang simoy ng hangin? Naririnig magagandang dinig nasasabi sa Paskong padating. Nag-aabang ang lahat ng tao sa matatanggap na rin
ikaw ang diwa ng Pasko. La 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 la. Diyos ang mga Diyos, Hari ng mga hari, karapat-dapat sa lahat ng papuri. Pasasalamat ay di sasapat sa lahat ng bagay na iyong ginawa. Kaya kami sa'yo'y umaawi, nagsasaya sa iyong pag-ibig na kay ganda. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig na sa atin. O Emmanuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Tayo ay magmahalan, tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig na sa atin. O Emmanuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig na sa atin. O Emmanuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. Jesus, ikaw ang diwa. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. La 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 la. Pasko. La 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 la. Hallelujah. Tingin po ang Panginoon. Come on, palakpak po tayo ng ganito. Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tanong ng pag-ibig ang siyang dumating. Sabay-sabay aawitin, ang hari ay dumating. Dinggin ang awit ng langit, Gloria.
lang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig ang siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig ang siyang dumating. Sabay-sabay awitin, ang hari ay dumating. Dinggin ang awit ng langit. Come on! Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Kami ay nagdiriwang. Ikaw lang ang dahilan. Magpupuri kailanman. Ikaw lang ang dahilan, dinggin ang awit ng langit. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Hallelujah! Ang Diyos ang dahilan kaya po tayo nagsa-celebrate today. Amen? Hindi lang Christmas, but we always celebrate Jesus. Amen? For 11 months, God is so faithful. He has been so good. Yes, we fail. Yes, we feel weak. Yes, meron tayong trials. But God is so faithful. The fact that we are alive today, the fact that we are here standing in His presence, God is so faithful. Kahit na sometimes we felt like parang ang layo ng Lord, but that's not true. Our God is here. He is here. This next song that we're gonna sing, I just pray that this is gonna be our prayer today. Hindi lang God
chose us, but let's choose Jesus Christ today. Amen. Lord, this is our desire to walk with you, to know you more, not just to love you, but to love you more, oh God. Lord, thank you, Jesus. In the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. So Lord, this is my reply. I want to walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. By the quiet waters, you fill me with your peace. Through the darkest night, I know that you're with me. The beauty of your presence fills me with assurance that you are all I need. I want to walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. I wanna know. Come on, lift up your hands to the Lord. Not just about you. Lord, gusto ka namin I makilala wanna bilang be dahil with you. about you, Lord. Not just around Come you. on, I wanna love you. I wanna love you. Not just be Not loved by just you. be loved by I wanna you. know you more. Wanna walk with you. Come on. I wanna walk. I wanna know you. Not just about you. I wanna be with you. Not just around you. I wanna love you. Not just be loved by you. Wanna walk
with you. Just continue And to sing. talk with you. Hear you Hear you speak. speaking, feel you breathing, walk with you, talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you One more time. breathing, walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Come on, church. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll sing. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, church, kayo lamang po. My Jesus. My Savior. All of my days, my comfort. Come on.
oh God. Thank you, Jesus. Oh, we just love your presence, Jesus. Hallelujah. Father, the Bible says in Proverbs 3:5-6, it says there, trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Amen. Just continue to trust. Go deeper to Jesus. Come on, church, whatever you need right now, whatever situation you are in right now, God is our hope. He chose you. Never will abandon you. Never will abandon you. Never will forsake you. Keep on trusting Jesus. Come on. Keep on loving Him. Keep on desiring Him. His presence in our family, in our situation, in every individual. Come on. Lord, we want more of you. We want to walk with you. We just want to feel your presence, hear you more, oh God. Lord, we want to stop the time, Panginoon, in 2025 na parang nabaliwala namin kayo. We want to start fresh. This is the time of refreshing, the time of revival. Oh God, this is your time. Pinapakita mo sa amin kung gaano kahirap ang buhay, mga kabi-kabilang korupsyon, or whatever na hindi namin kaya on our own. You're telling us hindi natin kaya on our own. You have to trust me. You have to acknowledge me. And I promise you, He will make your path straight. Come on. God is so good. God is so good. You are so faithful, oh God. Lord, ang dami ko pang pwedeng sabihin. Ang dami pa. Ang dami pa, Panginoon. Sobrang dami pa. Actually, even the words, Panginoon, lahat ng pwede namin sabihin, kulang pa sa kabutihan mo. Lord, today, thank you for choosing us. Beforehand pa. Long beforehand pa. Bago ka namin pinili mo na kami. Salamat po. Dahil may pag-asa pa sa inyo. Ikaw ang diwa ng Pasko. Ikaw ang reason bakit kami nabubuhay ngayon. I just pray that you open the hearts of your people today. Lord God, I pray that you open our hearts. Lord God, reveal yourself to us. Reveal how much you love us. Let us understand everything that you want us to understand today. Lord, maraming pong salamat sa tulong ng banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan ngayon. O, purihin ang pangalan mo, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga pinili ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Sige po, bago tayo umupo, ikot tayo kasi kamayan natin ang isa't isa, okay? Kahit maliit yung natin, okay? Welcome everyone! Jesus, ikaw ang diwa.
Amen. Yan. Good morning, church. Yan. At dako na po tayo sa ating pong tithes and offering ngayong pong umagang ito. Yan. So as we give our tithes and offerings po today, let us remember po yung sinasabi po sa Proverbs 3 verse 9. Sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So lahat naman po tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay binibigyan niya ng resources para po mabuhay at magkaroon po ng hanap buhay. So yung pagbibigay po natin, hindi lang po ito isang duty, kundi it is an act of our worship and trust po sa ating pong Panginoon. Kapag po tayo ay nagbigay sa Kanya, cheerfully and faithfully, ina-acknowledge po natin na lahat po ng meron tayo ay galing po sa ating Panginoon. Amen? So, ina-encourage ko po ang bawat isa sa atin na patuloy po tayong magbigay with a grateful heart. Amen? A grateful heart knowing that God is faithful sa buhay po ng bawat isa sa atin. He is faithful to provide and bless us according to His perfect will. Amen? Kaya patuloy na buksan po natin ang ating mga puso sa ating pong pagbibigay po ng ating pong ikapu at handog ngayon pong umagang ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy pong pagtuturo, Panginoon, na ang aming pong pagbibigay ng aming pong handog at ikapu ay hindi lamang po isang duty, Panginoon, kundi ito po ay isang act of our worship because you provide for us. Ikaw po ang nagbigay ng mga resources para po magkaroon kami ng income, para po makapagbigay kami sa aming pong iglesia at makatulong sa kanya-kanya po namin mga pamilya, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil you are our faithful God. Faithful God. You are our great provider, Panginoon. At kahit kailan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya marapat lamang na ikaw ang maitaas sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kalugdan mo po ang aming mga ibibigay ngayon pong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong papulit pa sa salamat. Parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa 2 Pedro 3 verse 18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakikilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Maaari na po kayong umupo. Napakabuti ng Panginoon. Hindi natin iisipin na yung month of January 2025, ang daming mga pinagdaanan ng ating mga kababayan na sadyang malungkot dahil magpapasko sila, walang bahay, wala pang kaayusan, no? Samantalang tayo dito sa anumang paraan, nakapagsabit pa tayo ng Christmas light at ilang mga dekorasyon na parang nagpapaalala sa atin sa araw ng diwa ng Pasko. Kamakailan po ay galing kami sa parte pong norte, sa Ilocos, no? Medyo malayo. Pero inabot kami ng gabi at nakita po namin ang naglalakihang mga dekorasyon na may kinalaman po sa araw po ng diwa ng Pasko. So, dalawang damdamin na ang saya at nakaka-relax. Parang kung may problema ka man, parang sa iyong pakiramdam, ay nababawas-bawasan, no? Sa isang banda naman, doon sa mga napinsala ng lindol, bagyo, o kaya ay namatayan, ang Pasko ay isang malungkot na alaala sa kanila, no? Lalo yung namatayan ng bago magpasko, yung mga unang Pasko na wala yung kanilang mga mahal sa buhay, unang kaarawan, lahat ng una nawala yung kanilang mahal sa buhay. Ito yung nagpapabigat ng ating pong kalooban. Pero salamat na lang sa Diyos, masaya, malungkot, anuman ang sitwasyon, merong isang diwa na nagpapasaya sa atin. Yun ay yung ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan uli natin
ng ating Panginoon. Kung atin pong aaralin ang langit o ang kabilang buhay, at ikaw ay tututok sa banal na kasulatan, o ikaw ay magre-research, o ikaw ay magiging mapanuri, ano ba ang langit, ano ba ang meron doon, palagay ko, sa sitwasyon natin ngayon, gusto mo nang dun ka na lang. Kasi sa langit, wala nang gutom, masaya, kasama mo ang Diyos, walang dilim, lahat liwanag, wala kang stress, walang depression, walang anxiety, everything goes well pag ikaw ay nasa langit kasama ang Diyos. Pag tiningnan mo naman yung ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, katulad ngayon, nabubuhay tayo sa lupa, dahil tayo po naman ay nilikhang may emosyon, nilikhang merong isip, nilikha na meron tayong kahalagahan sa makikipag-sosyalan sa isa't isa, yung tinatawag nating relationship, nanghihinayang ka naman na pumunta agad sa langit. Tama ba? Nanghihinayang tayo na iwanan ang mundong ito. Kasi sa mundong ito, maraming alaala na parang ayaw mo agad iwanan. Kaya naman, para mabalansi ito, merong mga simbahan na tulad po nito. Para bumalanse yung atin pong buhay dito sa lupa habang tayo'y nasa lupa at wala pa tayo doon sa langit. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mag-adhika na sa biyaya ng Diyos ay lalo pang lumawak at lumago ang ating pong karunungan na siya po nating papaksain ngayon. Growing in grace and knowledge. No? Ang paglago sa kagandahang loob at sa karunungan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabay-sabay nga po nating basahin, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. At ito rin yung gusto ng bawat simbahan. Na katulad po nito, mga pastor, ministro na nagpapaalala sa lahat ng mga miyembro at nakikinig, ang magsilaguan sila sa biyaya at karunungan ng Panginoon. Kasi darating pong panahon, hindi po natin kakayanin na labanan kung ano ang iniaalok ng sanlibutan ito. No? Naalala ko po yung mga nagtetestimony na nasa ibang bansa na wala silang, bawal sa kanila ang ganitong pagtitipon. Kagaya ng mga bansang Middle East, mga Saudi Arabia. Noong mga panahon na yon, kahigpitan sila. Itong ganito sa kanila ay hindi bukas. Ang lugar na ito ay underground kung tawagin. Itong lugar na ito ay isang pangalawa o pangatlong pinto na pinagtataguan nila. At ang kanilang paraan para magtipon-tipon ay mga sign lang sa papel. Magbibigay sila ng papel, nakalagay doon W7, pagkatapos yung pinaka-venue. Mga signal lang, mga sign lang, nagkakaintindihan na sila. At hindi sila pwedeng magsabay-sabay na nakikitang katulad natin, pa isa-isang pumapasok, hindi sa unang kwarto, kundi sa pangalawa at saka sa pangatlo. Ganun ang kanilang buhay. At sobrang init nila. Kasi sa lugar na yon, wala namang ibang lugar kundi ang sumamba sa Panginoon. Pero doon sa mga nagpakalago, doon sa mga nagpakatibay, doon sa mga lumalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos, pagdating sa bansang malaya na, tulad ng Pilipinas, hindi sila naaapektuhan. Naghahanap pa rin sila ng simbahan na makapagpapatuloy sa paglago ng kanilang spiritual na buhay. Pero doon sa hindi nagkaroon ng sensiro sa kanilang puso, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, doon sa lugar na wala naman silang pagkakaabalahan, kundi ang sumambat magpuri sa Panginoon, pagdating dito sa bansang ito na malaya, may mga malls. Napakaganda ng mga pasyalan natin. Ang daming makikita na kung saan makakapagbigay ng inganyo sa ating sa ating kagustuhan. Nagiging mahina na yung kanilang pananampalataya. Merong hindi na sumisimba, merong saka na lang, merong busy na sa iba't ibang mga bagay, hindi na sila nakafocus
doon sa spiritual nilang kalaguan. Pero ang ibig ng Diyos, we need to grow in grace, in God's grace and in His knowledge. Paano nga ba kinukuha ni Satanas? Paano nga ba tayo dinadala at inilulubog mula sa mapag-ingganyong sanlibutang ito na unti-unting kumakain, nilalamon tayo papunta hindi sa papalakas, kundi sa papahina. Meron tayong video clips na ating pong panonoorin ngayon. Pasamantala nga nating i-off yung ilaw. Yung ilaw dito at meron tayong panonooring video clips na may kinalaman po sa pinag-uusapan natin ngayon. Panoorin po ninyo ha. Panoorin niyo po yung short video nito. It will change your life. My dad has always liked fixing things. Ayun. Feels like he was always in the middle of a project. And sometimes he'd let me help. There was this one time where partway through changing the oil, he left me in the garage for a little while. By myself. Ayun. Sin is like this. Ang kasalanan parang ganito. Parang gusto mong tikman. At parang it will bring you happiness. Nang tinikman mo ulit, at parang nahuhumaling ka na. At hindi mo namalayan, nilalamon ka na ng kasalanan. Susubukan mong gawin ang makakaya mo na burahin, pero hindi mo mabura. Hanggang sumuko ka na dahil hindi mo na kaya. Dad? Dad? Are you okay? Nick? Open the door, bud. Whatever it is, it's okay. Just let me in.
Looks like you had yourself a bit of a battle in here, huh? I think we're gonna need some stronger stuff. Ano yung sinabi ng Ama? Whatever it is, just open the door. Whatever yung kasalanan natin, kahit gaano pa karumi at gaano pa kalaki yung kasalanan natin, God is knocking at the door of your heart. Nais niyang pumasok sa puso mo. Kahit gaano kakadumi, God wants to embrace you. And you fought hard, pero hindi mo kaya. I tell you, kapatid, you don't have to fight alone. God wants to fight along with your side. Just surrender everything to Him. At ano yung sinabi ng Ama sa video? Looks like you had yourself a bit of a battle in here, huh? I think we're gonna need some stronger stuff. At ano yung stronger stuff na sinabi niya? It is the blood of Christ. Hindi mo kayang burahin yung kasalanan mo. It is only by the blood of Jesus Christ na magiging pure tayo as white as snow. Without shedding of the blood, there's no forgiveness of sins. Inalay ni Jesus yung kanyang buhay para sa iyo. Pinako siya sa krus. He was beaten. He was mocked. He was scorned. All that because He wants to have relationship with you. Kaya kanyang baguhin, kapatid. Just believe Him and trust in His finished work on the cross. Surrender your life to Him right now. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Jesus surrendered His life for your sake. And the question is, what is your response? Will you surrender? Isusuko mo ba yung buhay mo para kay Kristo? God bless. Okay. Palakpak natin si Lord. Napakadali na pumasok, gawin ang mga bagay na laban sa Diyos. Ayaw ng Diyos. Pero pilit nating ginugusto kasi yun ang nagpapasaya sa atin. Pero pag lubog na tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin. Ang video clips ay nagsasabing, just let Jesus Christ come in sa buhay mo. Ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. At ano yung lesson? Kung sa iyong sarili, hindi mo kaya. Pero nangangailangan ka ng isang mas malakas na instrumento para malinis ka. At ang sabi ng video clips natin, kanina na pinapanood natin, it is the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, lahat ng yan ay pabor para sa iyo, pabor para sa akin. Pero pag hindi tayo magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa magandang iniaalok ng Diyos sa atin, hindi rin natin ito mararanasan. Ang Panginoong Hesus namatay para sa iyo, naghirap siya para sa atin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ayaw naman natin. Kaya hindi natin ito ranasan sa ating buhay. Si Apostol Pedro ay nagwika. Sabi niya sa panahong ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa dumarating. Maganda pa ang ating tayo. Meron pa tayong senaryo tulad dito sa Cavite na hindi pa tayo nagagalaw ng mga sitwasyong parang magbibigay sa atin ng napakalaking problema.
Palagi nilang pinag-uusapan ang the big one. Palagi pinag-uusapan ang valley fault na kung saan ay dadaanan daw ng malakas na lindol. Marami ng istorya at mga pangyayari na binagyo, panay-panay, lumindol, pero nanatili ang lugar natin ay tahimik. Nanatiling payapa tayo, mukhang magpapasko tayong may pang Noche Buena pa. Pero ang iba, sadyang kung dadamdamin mo ang lungkot-lungkot ng kanilang kalagayan. Pero alam nyo, nagbibigay ng pag-asa sa kanila, kung sakaling dumating din sa atin ang ganong sitwasyon, yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Amen? Yung pangako ng Diyos na nagbago ka, hindi ako nagbago sa iyo. Hindi ka naging tapat, nanatili akong tapat sa iyo. Iniwan mo ako, hindi kita iniwan. At sa panahong ikaw ay lubog na sa hirap, lubog na sa kasalanan, narito pa rin ako para sa iyo. Ang kamatayan sa krus ni Jesus ay kamatayan niya sa krus para sa kaligtasan natin at yan ay hindi na magbabago. Nang sabihin ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa atin. Hindi na po ito magbabago. Nang sabihin ng banal na kasulatan, ang dugo ni Jesus, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, totoo po ito, hindi na po ito magbabago. Ang kapatawaran ng Diyos ay laging naandyan. Ano po ang sikreto? Ano po yung susi? Lumapit lang tayo sa Kanya. Ayaw natin Bakit? May pera pa kasi tayo Ayaw natin. Bakit? Malakas pa kasi tayo. Ayaw natin. Bakit? Wala naman tayong sakit pa Ayaw natin. Bakit? Kasi okay naman ang lahat. Pero alam po ninyo, pag kinasanayan po natin na ang paglapit natin sa Diyos ay sa panahon lang na kailangan natin sila, kailangan natin siya sa panahon lang na meron tayong mga suliranin, you will not grow. Believe me. Hindi ka lalago sa spiritual mong buhay. Ang paglago sa Panginoon ay sa mga panahong okay ka, sa mga panahong wala kang problema, wala kang iniisip, lumalapit ka sa Kanya ng buong puso, sumisimba ka ng sumisimba pag araw ng hinihingi niya, nananalangin ka sa panahong kailangan ka niya, sumasamba ka sa panahong kailangan ka niya, hindi dahil may problema ka, kundi dahil nakikita mo yung goodness and faithfulness ni Lord sa buhay mo. And then you will grow. You will grow. Kasi pagdating ng panahong may problema ka na, pagdating ng panahong kailangan mo na siya, naiintindihan mo na siya. Hindi para lumayo, hindi para magrebelde, kundi para lalong maglalapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya this is a challenge to you. This is a challenge to you. Number 1, grow in God's grace. Ito yung hamon. Sa biyaya ng Diyos, magpakalago ka, but grow in the grace. Anong ibig sabihin? Continue to grow in God's unmerited favor and love. Imagine, hindi naman nagbabago ang Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig sa iyo magpakailanman. Pabor na para sa iyo. Ang kanyang pagkapatawad ay hindi humihinto. Magkasala ka ng magkasala, naandyan palagi ang kapatawaran ng Diyos. I-grab mo na yung opportunity yon. Grab it. Continue to grow in God's unmerited favor and love. Yung kanyang pag-ibig na hindi kayang bayaran ng kahit sino. Grab it. Yakapin mo na yon. Huwag mo nang isnabin yung pag-ibig na yon. Kasi ang lahat ng pwedeng umibig sa iyo sa lupa, limitado. Pwede kang iwanan, pwede kang saktan, pwede kang talikuran ng sinasabi mong minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Pero ang Diyos, kailanman, kahit anong pagtalikod mo sa Kanya, hindi siya masasaktan sa iyo kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam mo yon? Ang kalungkutan ng Diyos ay naroroon kasi mali ang ginagawa mo. Ang kalungkutan ng Diyos ay hindi sa iyo, kundi sa maling ginagawa mo. Alam mo ba yon? Kaya nga tayong mga tao dito sa lupa,
Kaya tayo ay natututong pumatay, maghinanakit, magtanim ng sama ng loob. Kasi ang galit natin ay sa tao, hindi doon sa kasalanan ng tao. Ikaw, merong anak, nakabasag ng pinggan. Pag ikaw ay galit sa tao, halos mapatay mo ang anak mo. Pero pag nagalit ka sa maling kasalanan niya, baka nga ipaliwanag mo pa sa kanya, bakit ka magagalit? Kasi anak, mali yung ginawa mo. Tama po ba? Ang ating Diyos po ay ganon. Kaya we need to continue to grow in God's unmerited favor and love. Number 2, recognize that growth is a lifelong process. Hindi naman siya makukuha ng isang iglap. Malago ka agad. Hindi naman sa isang iglap, alam mo na agad ang lahat na nangyayari sa paligid mo. It is a lifelong process. Kaya nga, growing in grace and knowledge, no? Continue growing, no? Continuous lang yung paglago mo sa Panginoon. Kailangan malaman mo na unti-unti kang lumalago ng lumalago. 2025, kumusta ang iyong spiritual na paglago? Itong 2025, naging mas malapit ka ba sa Diyos o malayo ka pa rin sa Diyos? Nagkaroon ka ba ng oportunidad na ibigay ang para sa Diyos o sinamantam lang natin yung kabutihan ng Diyos? Nagkulang ba ang Diyos sa iyo na ikaw ay bigyan ng paghinga araw-araw? Hindi. Nagkulang ba sa iyo ang Diyos na hindi sumikat ang gabi para sa iyo? Hindi. Nagkulang ba ang Diyos na hindi sisikat ang umaga para sa iyo? Hindi. Continuous ang favor ng Lord sa iyo. Pero ikaw, nagpapatuloy ka ba sa pagkapasalamat, sa pagsamba, at sa pabor na gusto ng Diyos na ibigay natin para sa Kanya? Yung paglago sa Kanyang biyaya ay mangyayari lamang kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Kanya. Pero alam ninyo, katuwang ng paglago sa Kanyang biyaya ay ang karunungan. Ito po yung number 2. Increase in knowledge of Jesus Christ. Tanong, gaano mo nakilala si Jesus? Baka ang alam mo lang Jesus, yung napako sa krus. Wala nang iba. Baka ang alam mo lang kwento, ngayon darating na Pasko, ipinanganak si Jesus. Baka ang hagip lang ng iyong kaisipan, ang ina ni Jesus ay si Maria, ang ama ni Jesus ay si Jose. Baka ang hagip lang ng iyong isip, may 3 pantas na dumalaw kay Jesus, nagbigay ng regalo. Baka hanggang dun lang ang iyong karunungan patungkol sa pagdating ng araw ng Pasko. Pero ang bawat mensahe sa likod ng kapanganakan ni Jesus, baka hindi mo alam. Ang dahilan bakit siya bumaba dito sa lupa, baka hindi mo alam. Tuklasin mo. At kapag natuklasan mo ito ng natuklasan, ito yung panahon upang lalo kang mapalapit ng mapalapit sa Panginoon. No? Kaya nga sabi, and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Deepen your understanding of Jesus Christ. Palalimin mo. Mas kilalanin mo siya. Kilalanin mo siya, maranasan mo siya, maging close kayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, and then you will grow in His grace. No? Deepen your understanding of Jesus Christ. Increase of knowledge about Jesus Christ. Meaning, grow in your relationship with Him. No? Di ba meron tayong mga best friend na tinatawag? Lalayo, maghihiwalay din kayo. I have also a best friend when I was in elementary and high school. Hanggang ngayon naman, gusto ko siyang ilagay sa puso ko na siya pa rin yung best friend ko. No, ninong siya nung aking anak na panganay. Pero sineperate din kami ng sitwasyon eh. Hindi siya nagpatuloy. Nagkalihis kami ng landas. No, hindi ko siya naalalayan at nag-iba kami ng landas na aming tinatahak. So sa lupa, lahat na sinasabi ninyong very close kayo, very malapit kayo sa isa't isa, limitado pa rin. Paghihiwalayin at paghihiwalayin kayo ng sitwasyon. Pagtungtong mo ng elementarya, pwede pa kayo magsama pagdating ng high school, pero pagdating ng kolehiyo, naiiba na ang takbo ng bawat isa. Lalo na pag nagkanya-kanya na kayong mga
landasin o nagkaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya. So yung limitasyon ng ating pagkilala sa isa't isa dito sa lupa, naroroon. Pero yung ating limitasyon ng pagkilala natin sa Panginoong Hesus, dapat lumalim, ng lumalim, ng lumalim, ng lumalim. Gaano mo nakakilala ang Panginoong Hesus sa buhay? May mga istorya ka na ba na ang Panginoong Hesukristo, nagtiwala ako, isang beses ako'y nagkasakit, naghimala siyang ako'y pagalingin. Meron ka na bang kwento ng mga kasaysayang parang ang laki-laki ng problema mo, ang Diyos ay gumawa ng himala sa iyong buhay? Doon ko siya nakikilala ng nakikilala. No? Habang dumadami ang problema na nilulutas ng Diyos, kahit pa dumami pa siya ng dumami, dahil palago naman ang palago ang pagkilala ko sa aking Panginoong Diyos, hindi ako natitinag. No? Hindi ko naiisip kailanman na ang Diyos ako ay kanyang iniiwan. Nauuna siya sa akin, siya ay nasa aking likuran, siya ay nasa aking kaliwa, siya ay nasa aking kanan, at higit sa lahat, siya ay nasa sa akin mismo. Dahil ang aking katawan ay katawan ng banal na Espiritu, kung saan ang Panginoong Hesukristo ay kinilala ko ng personal sa buhay ko. Mga kapatid, paglago sa biyaya ng Diyos sa Panginoon, napakahalaga. Kasabay nito ay ang pag-unlad ng ating karunungan sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi marami pong mga oportunidad sa buhay natin na baka pag ang Diyos ay malayo sa iyo, ni katiting, hindi mo na mapansin na ang lahat ng kung ano ang meron ka ay galing sa Diyos. Kaya ang pangatlo po, give Him glory. 2 Peter 3:18, to Him be glory both now and forever. Amen. Tanong ko sa inyo, yung kung ano ang meron ka ngayon, ibinabalik niyo ba ang pasasalamat sa Diyos? Bahay, tinutulugan, kinakain, pag-iingat, gabay, yung araw-araw na pagliligtas ng Diyos, yung pagkain inilalatag ng Diyos sa pagkainan, ibinabalik ba natin ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos? Amen ba? Kapag nasanay po tayo sa pagbabalik ng lahat ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos, you're growing. Lumalago ka talaga. Nagsisimula ka ng lumago kasi nagsisimula mong pahalagahan at makita ang magandang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Nagsisimula kang lumago kasi unti-unti mong nakikilala si Jesus sa buhay mo, nagiging personal siya sa buhay mo, naintindihan mo kung anong ayaw niya at kung ano ang kanyang kalooban. Nagsisimula kang lumago kasi kung ano man ang tagumpay mo na nararanasan ngayon, kailanman hindi mo inaangking galing sa iyo, kundi inaangkin mo itong galing lahat ay sa Panginoon. Kaya minsan, nalulungkot tayo kapag mayroong mga champion ng buong mundo na ini-interview para magpasalamat. Ang aking inaabangan doon kung pasasalamatan niya ang Diyos. No? Pero bihira ako makarinig. Madalas, ang pasasalamat nila ay sa kanilang sariling kakayahan. Hindi nila naalalang pasalamatan ang ating Diyos. Give Him glory means acknowledge God's sovereignty and greatness. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kadakilaan ng ating Panginoon. Give Him glory means give Him praise and honor now and forever. Alam nyo, napakaliit lang ng talata. 2 Peter 3:18. But this verse encourages believers to continually grow in their faith, increasing in their knowledge of Jesus, and giving Him the glory He deserves. Maliit lang ang talata. Isang talata lang ating pinag-usapan. Pero itong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan para tayo ay lumago sa pananampalataya, umunlad ang ating karunungan kay Jesus, at magbigay
ng nag-iisang papuri at kaluwalhatian na tamang ang Diyos lamang ang tumanggap sa atin. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, napakalapit na po, ilang araw na lang tapos na ang 2025. Sana, pagpasok ng 2026, lalo kayong nag-aapoy na tayo ay lalo pang mas lumapit at lalo mas maging mainit sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo lahat. Awit po tayo ng isang awit. Yung walk with you. Alam po ninyo ang ating araw-araw na buhay. No? Ang ating pong araw-araw na buhay ay nakasalalay lahat sa biyaya lang talaga ng Panginoon. No? Pwedeng mawala sa isang iglap ang kung ano ang meron ka. No? Kaya we need to walk with Jesus every day. Every day. No? Huwag tayong aalis na hindi natin kasama si Lord sa buhay natin. Let us sing Walk With You. Pangungunahan tayo ng Yadaw Worship. Early in the morning, You wait for me to wait for His rise, counting down the seconds. counting down the seconds. Till I open up my eyes. Open up my eyes. I hear your invitation. I hear your invitation. You have been so patient. Wow. You have been so patient. Lord, this is my reply. Lord, this is my reply. I I wanna walk with you. Taas po natin ang ating And mga talk with you. worship natin. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. By the quiet waters, Fill me with your peace. you fill me with your peace. The darkest valley. Through the darkest valley, I know that I know that you're with me. the beauty of your presence The beauty of your presence fills me with assurance fills me with assurance that you are all I need. that you are all I need. I want I to want walk with you. and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. I want to go with you. I want to go with you. I wanna know I want to you, know you, not Lord. just about Just you. about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. I wanna love you, not just about you. I wanna be with
ang isa sa ayaw po naming maranasan. Yung maramdaman namin, lumalakad kami pero hindi ka namin kasama. Na kami ay nasa gitna ng mga problema namin, pero ang pakiramdam namin parang malayo ka. Pero alam namin hindi. Na kapag kami ay merong dinaramdam sa aming mga damdamin, sa aming puso, pakiramdam namin nag-iisa kami. Pero ang totoo ay hindi. Dahil kailanman hindi nyo kami iniwan sa bawat pagsubok, sa bawat laban na aming nararanasan. Ibig namin, Lord, every time we walk with you. Every time we talk, kasama ka namin. Maramdaman namin sa aming paghinga, sa bawat pintig ng aming puso ang iyong pagmamahal. Panginoon, by your grace, help us to grow. Only by your grace and knowledge, Lord, increase our knowledge. And we will bring back all the glory sa iyo lang, Panginoon, at wala nang iba. Patawad, O Diyos, kung may mga pangyayari sa buhay namin, nagiging dahilan para makalimutan ka. Patawad, Panginoon. Itong taong 2025, ang daming mga panahon na kami nagkulang sa iyo. Pinabayaan namin ang relasyon sa iyo. Hindi namin nagawa na kami ay mag-church every Sunday. Hindi namin magawa magbasa man lang ng iyong salita. Mas iniisip namin palagi ay kung ano ang makabubuti sa aming sarili. Hanap buhay dito, hanap buhay doon. Puro pang sarili. Pero pagdating sa iyo, Panginoon, nahihiya kami. Sapagkat ang laki-laki ng pagkukulang namin, pero kailanman hindi kayo nagkulang sa amin. Panginoon, ang kailangan lang, patuloyin namin kayo sa aming puso. Patuloyin namin kayo sa aming buhay. Patuloyin namin kayo sa aming pamilya, sa aming hanap buhay, sa ginagawa namin araw-araw. Lord, sa aming sarili hindi namin kaya. Ang kailangan po namin ay ikaw, ang iyong banal na dugo, ang iyong kalakasan, ang iyong kaligtasan, ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon, sa amin. Hindi kami sa aming sarili, sapagkat kung ano ang meron kami, wala kaming maaaring angkinin. Ultimong yung bahay na tinutuluyan namin, tamang hinihigaan, pagkain araw-araw, kalakasan, paghinga, araw-araw, paningin, pagsasalita, pandinig, paglalakad, pagkilos. Hindi ito amin. Ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya kami po ay nananalangin na sa iyong biyaya, palaguin po ninyo kami. I-increase nyo po ang aming karunungang makilala kayo upang bawat araw lalakad kami hindi sa kasalanan kundi sa nakalulugod na buhay na ibig nyo po sa amin. Kasabay nito ay ang aming pag-alaala sa mga kababayan namin na hanggang ngayon may labis na kalungkutan. Sila ng mga binagyo, sila ng mga nilundol. Paano sila haharap sa Pasko? Tulad ng mga mensahe mo sa amin, hindi niyo po sila iiwan, pababayaan. Babangon at babangon sila, ngingiti at ngingiti sila, magsasaya at magsasaya sila. Pagpapadala kayo ng mga instrumento na muling yayakap sa kanila, ipaparamdam ang iyong pagmamahal at ang iyong patnubay. At kami naman na nasa magandang kalagayan ay patuloy pong samantalahin ang pagkakataon ng kapayapaan, kaayusan ng aming lugar upang lalo kaming tumibay. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo punong-puno ng biyaya
at kalakasang espiritual. Patawad po aming Diyos, patawad po sa mga pagkukulang namin. Salamat Panginoong Hesus sa iyong banal na dugo na siya laging nandyan para linisin, patawarin po kami. Sa bansang Pilipinas, kasama ng aming mahal na Pangulo, mahal na Vice Pangulo, mga minamahal naming senador, congressman, mayor, gobernador, board member, kahit po ang aming mga barangay captain at lahat po ng mga konsyal po namin, kami po yung dumadalangin para sa kanila. Na tulad ng aming pagsisikap na maging malapit sa iyo, ganun din po ang mapangyari sa kanila upang magkaroon po ng tunay na diwa ng pagbabago ang bansang ito. Ialis niyo po kami sa hirap ng buhay. Ialis niyo po kami sa mahal na mga bilihin. Kahabagan niyo po, Panginoon, na guminhawa man lang ang aming kanya-kanyang pamilya. Kahabagan niyo po, O Diyos, ang bansang ito. Bansang kumikilala sa iyo. Bansang malaya ang pagsamba sa iyo. Inyat bansa din na nakakalungkot na bibilang kami sa bansang tiwali sa maraming bagay. Kaya naman kami dumadalangin, hindi sa aming kakayahan, kundi sa kakayahan na iyong magagawa. At sa Diyos na umibig sa amin ang gayon na lamang, hindi niya ipinagkait ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Sa banal na Espiritu, siyang tatakot katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang pag-ingat sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.